some Christians teaches na kapag ka ikaw daw ay nahihirapan, nagdaranas ng mga pagdurusa, ito raw ay kalooban ng Diyos. Totoo po ba ito? Well, sa aking pagkakaalam po, sa buong katotohanan po kasi ng Bible, sa buong katotohanan po kasi ng Bible, nakita po natin dito yung katotohanan na lahat na inako ni Kristo. Alam po ba niyo nung namatay si Jesus sa krus, ang inako po niya hindi lang po yung mga kasalanan, inako rin niya yung mga kahirapan at kabagabagan natin. So, ang isang totoong nabubuhay sa biyaya ng mananampalataya, I truly believe nararanasan niya yung John 10:10, di ba? Ito po ay ang buhay na ganap at kasiyasiya. Pag sinabi mo kasing buhay na ganap at kasiyasiya, that's it. Ito na po yung kakumpletuhan ng kalahat-lahatan sa isang tao na alam niya talaga na ang Panginoon ang siyang may control ng lahat. Kung saan tayo nakaangkla. Saan ba nakaangkla ang pananampalataya mo? Doon ba sa mga pwede mong gawin sa Diyos? Kaya ito paulit-ulit ko po sinasabi, those people na nagsasabi, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Panginoon, gagawin ko ang lahat sa Diyos. Actually, ito po yung mga taong madaling bumagsak. Dahil kapag nakaranas na po sila ng mga bagay na parang medyo beyond doon sa kanilang kakayanan to do it or to ability to do, sila po ay bumabagsak. Actually, marami po akong kilalang mga tao na kasi nagkaroon kami ng GC dati na siyempre meron doong isang Kristiyano na pinagmamalaki niya, nagdi-devotion siya ng umaga, kompleto. Marami raw siyang alam sa Bible. Common po yan, maraming alam sa Bible. Then, pag may mga discussion, parang halatado mong hindi nahuhuli kapag ka talagang pinag-uusapan ng Word of God. Pero dumating yung times na nagkaroon siya ng problema. Nagwawala na sa Facebook. Nagwawala sa Facebook. Diba? Nagwawala po siya sa Facebook. Kung ano lang mga sinasabi niya na ayaw na raw niyang maglingkod sa Diyos, ganun. Ayan ang sinasabi ko. Because you cling. Yung buhok ko, tignan. You cling to your own strength, sa paghawak sa Diyos. Wherein ang Diyos ang may hawak sa atin. So simple. If you know the truth that the Lord holds you, that He's the one holding you, He's the one who is in control in your life, panalo ka eh. Oo, ito yung buhay na walang katalo-talo, Dahil ang pagkapanalo mo nakabase sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga ng krus ng Kalbaryo dahil ang krus ng Kalbaryo ang kapuspusan ng kalahat-lahatan sa isang mananampalataya. Sa krus ng Kalbaryo, iniatang ng Diyos ang pag-ibig niya sa buong sangkatauhan. Sa krus ng Kalbaryo, makikita mo ang tunay na puso ng Diyos. Diba? So, it's only a matter of knowing. Alam niyo, totoo po ito eh. It's only a matter of knowing who you really are in Christ. If that one very important thing in life, you forget to think about something na yung ginawa ng Panginoon sa iyo at kumbaga parang ito ay parang nababaliwala mo na dahil sa mga pwede mong gawin pala sa Diyos. So, may malaki kang problema. Okay? Dahil ang problema nagmumula doon sa kawalan ng kaalaman. Rolbas ko, tingnan nyo. Pag hindi mo alam yung totoong nangyari sa krus, which is totoong may nangyari sa krus. Marami mga believers ngayon na parang ang alam lang nila sa Christianity yung obligasyon, yung pwedeng gawin sa Diyos, magsisimba, o linggo na magsimba tayo. Hindi niyo ba alam sa Biblia may dalawang covenant po dyan eh, Old Testament at saka New Testament. Nasa New Testament na po tayo. Ngayon, pagka sinasabi mo sa bibig mo, lagi mong sinasabi na yung balbas ko, tingnan. Yung balbas ko fake. Fake. Oh. 'Di ba? Fake yung balbas ko.
Pero yung pananampalataya ko, hindi, Gino. Saan na ba tayo? Yun, meron pong dalawang covenant sa Bible, Old Covenant and New Covenant. Diba? Ngayon, pag madalas mong sabihin na we will go to the house of the Lord, maingay yung aso, pasensya na po, narinig niyo ba? Siyempre, we will go in the house of the Lord to worship the Lord. Old Testament yan. Dahil nung araw, ang Diyos nakatahan doon sa mga templong gawa ng kamay. Kaya nga po may first and second temple, di ba? At ngayon, minihintay na naman silang third temple na itatayo dahil matutupad lang naman yon para, mangyayari lang naman yun para matupad ang mga nasa kasulatan. Pero ang totoo, itong, ano kasing tawag dito? Yung ganong sistema, tapos na po, yun yung mismong tinapos ni Kristo sa cross nung sumigaw ang Panginoon, it is finished. Yun po ang tinapos niya. Ba't mo tinatayo ulit ngayon? We will go in the house of the Lord. Tayo po ang house of the Lord. Yung katawan natin na itong katawan natin. Ito po ang house of the Lord. Dwelling place ng Lord. Itong katawan natin tumbal. We are the church. Church. Ano ba church? Diba? Tayo po yun. Alamin mo, nasaan covenant ka ba? Ngayon. Pag linggo, tatanungin ka, oy, mag-church ka ba? Parang nakakatawa yata yun Dapat ang tanong, hoy, ikaw ang church. Diba? Nasa iyo na si Kristo. Ganun dapat. It's only a matter of knowing. Kaya, yes, sabi rin ng Biblia, sa New Testament na to hindi tumatahan ng Diyos ngayon sa mga, yung buko, tingnan nyo, kalbo na. Hindi tumatahan ng Diyos sa kalbo. Hindi tumatahan ng Diyos sa mga templo na gawa ng kamay. Di ba? Dahil nakatahan na ang Diyos sa tunay na templo. Tayo yun. Tayo po yun. Nakatahan siya sa totoong templo. Tayo. Ang mga born again believers. Nakalbo. Kalbo man o hindi, no? Siyempre, may ginamit kasi akong soap na sa ulo, pero ngayon babalik naman na rin Tumutubo na nga po Mas worse dati, kaya nahiya ako nag-video ng mga nakaraang panahon talaga. Pero pag nakilod ko, wala kang pakita mo, kalbo ka, diba? May balbas naman na pil ko, dibigay mo na lang. Ganyan lang. Pag Kristiyano, masaya tayo. At saka pag Kristiyano ka, you don't compare yourself to anyone. You are unique. Because Jesus loves you. Diba? Pag gumagay ako na walang balbas. Ayan. Pero, ano ba yan? Saan ba tayo? Ayun. So, mali yung sasabihin na we will go in the house of the Lord. You will go in the house of the Lord. Where you are the house of the Lord already. It's only a matter of knowing saan covenant ka na ba? Ano ba yung covenant mo? Alam niyo, walang in-between ng Old and New Testament. Hindi mo pwede, walang in-between yan. Mamili ka. Nasa luma ka o nasa bago ka. Nasa bago ka o nasa luma ka. So, bahala ka. Walang in-between po yan. Itong mga ganito po, reminder lang, para hindi kayo maligaw ng mga pastor na manipulator. Marami pong pastor na, I was a victim of a manipulator dati, na parang sa spiritual, ganun-ganon, na parang, pero without the knowing, parang ano na pala, parang nahahawakan ka na sa leeg, parang ginaganyan ka, parang nasasakal ka na. Hindi tayo ganun, hindi ganun dapat, no? So yun, we are the church, we are the house of the Lord. Mas pa TikTok tayo pa naman. We are the church. Di ba? Huwag kang mahihiya mag-TikTok pag ano ka, pag Kristiyano. Happy lang. Ayun. So, tayo ay mga anak na minamahal ni Jesus. Okay? TikTok mo. Happy tayo dahil kay Lord. Di ba? Nagwapo ako pag hindi altang kalbo. Yun na. Thank you, Jesus, for today. Thank you, Jesus.
God bless.